Nagsisimula ang eksena kay Shadow habang nagpapakilala ito kay Ain. Sa sobrang dilim ng presensya nito, napausal si Ain. Isa kang demonyo! Hinahanap ni Ain si Nigun pero sinabi ni Shadow na nasa kanyang kontrol na ang katawan ni Nigun. Pinaliwanag niya na habang siya ang may hawak sa katawan ni Nigun, wala ring magagawa si Ain dahil kung papatayin niya si Shadow, mamamatay rin si Nigun. Kaya halatang inis at pigil si Ain. Agad umatake si Shadow. Mabilis naman itong naiwasan ni Ain at ikinulong niya si Shadow sa isang barrier. Pero hindi nagtagal, nakalabas agad si Shadow. Gamit ang kanyang anti-spirit art, isang kapangyarihang hindi inaasahan ni Ain. Sunod, naglabas si Shadow ng mga halimaw para atakihin ang mga mamamayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Ain. Tinugis niya ang mga halimaw at iniligtas ang mga tao. Nagtayo siya ng barrier upang makatakas ang mga mamamayan. Pero muling nagpadala ng halimaw si Shadow at muli ring nabasag ang barrier ni Ain. May isang mamamayan na muntik ng kainin ng halimaw. Nang aaksyonan na ito ni Ain, tinamaan siya ng biglaang atake mula kay Shadow. Gagamitin na sana ni Ain ang kanyang espada, pero naalala niya si Nigun, kaya imbes na umatake, ginamit na lang niya ang isang defensive spell. Habang iniisip ni Ain ang susunod na hakbang, hindi tumitigil si Shadow sa pag-atake. Sinabi pa ni Shadow na kung gusto ni Ain na matapos na ang lahat, kailangan niyang patayin si Nigun. Pero sinagot siya ni Ain, "Alam kong nandyan ka pa, Nigun." Napaisip si Shadow sa sinabi ni Ain, pero tuloy lang siya sa pag-atake. Sa kabila ng sugat at pagdurugo, lumapit pa rin si Ain at sinabi, "Iligtas ko ang bayan." At si Nigun, bigla niyang binigyan ng malakas na untog sa ulo si Shadow, dahilan upang ito'y mabuwal. Nalipat ang eksena kay Nigun. Puno ng pagsisisi, iniisip niyang kasalanan niya kung bakit nasasaktan ang lahat. Mas mabuting ako na lang ang mawala. Pero narinig niya ang tinig ni Ain na tinatawag siya, "Nigun, alalahanin mo ang dahilan kung bakit gusto mong iligtas ang bayan ng Raishik." Naalala ni Nigun ang kanyang ama, isang taong minamahal at ginagalang ng lahat. Bigla siyang napaluha sa muling pag-alala sa kanyang pangarap, protektahan ang bayan gaya ng kanyang ama. Balik sa labanan. Habang tuloy ang pag-atake ng mga halimaw, may isang mamamayan na lumaban. Nagpasalamat sa kanya ang taong niligtas niya. Sinabi ng lalaki, "Tulungan natin si Ain, iligtas natin si Nigun. Hindi pa huli ang lahat." Pumayag ang iba pang mamamayan at nagkaisa silang iligtas si Nigun upang mapalaya ito sa kontrol ni Shadow. Balik kay Nigun. Buo na ang kanyang pasya, ipagtatanggol niya ang Raishik. Samantala, si Ain ay halos hindi na makatayo. Biglang bumangon muli si Shadow at susugod na sana, pero bigla itong hindi makagalaw. Nagpakita si Nigun sa loob ng kanyang sariling isipan at sinabing, "Salamat, Ain." Pagkatapos nito, sinaksak ni Nigun ang sarili upang tuluyang maputol ang kontrol ni Shadow. Agad na lumapit si Ain pero pinigilan siya ni Ursula. Pinakita si Shadow na tinatanggal ang punyal na nakabaon sa kanya. Lumipat ang eksena. Nag-uusap na sina Shadow at Nigun. Sabi ni Nigun, "Kahit niloko mo ako, kaibigan pa rin ang tingin ko sa'yo." Naalala niya ang kanilang pinagsamahan. Pero sagot ni Shadow, "Ginamit lang kita." Lumipat ulit sa labanan. May isang maliit na halimaw ang tumatakas at tinangkang sumanib sa isang batang babae. Agad itong tinaga ni Ain gamit ang espada at napatay. Lumapit si Ain kay Nigun, hinugot ang punyal at sinabing, "Gagaling ka, Nigun! Huwag kang mamatay." Lumabas si Yuri upang tulungan sa pagpapagaling. Sa loob ng isipan ni Nigun, may nakita siyang liwanag. Inakala niyang ito'y ang kanyang ama. Inabot siya ng isang kamay at hinawakan niya ito. Balik kina Ain at Yuri. Tuluyan nang gumaling si Nigun. Pagbangon niya, niyakap siya ni Ain at Yuri. Tuwang-tuwa silang tatlo. Naitanong ni Nigun, "Bakit niyo pa ako niligtas? Inalay ko na ang aking buhay." Sagot ni Ain, "Sabi mo, ang pag-aalay ng isa'y makapagliligtas ng marami, pero hindi ko kayang iwan ng kahit isa. Kasama ka doon, Nigun." Pumayag din ang mga tao. "Kung iiwan ka namin, wala kaming pinagkaiba sa mga demonyo. Ang pagkamatay mo hindi kabayaran sa kasalanan mo." Naiyak si Nigun. Nagpasalamat siya sa lahat ng mamamayan sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Biglang napatumba si Yuri. Agad siyang sinalo ni Ain. "Ubos na ang lakas ko," wika ni Yuri. Buhat-buhat ni Ain si Yuri at dinala sa lilim ng puno. Galit na galit siya. "Hindi ko mapapatawad ang mga demonyong sinasamantala ang kahinaan ni Nigun at Zoid." Pinakita si Shadow na tinuhog ng espada. Napansin ni Alice ang isang napakaliit na halimaw na tumatakas. Tinuro niya ito kay Pina
at agad itong ginamitan ng barrier. Tinanong ni Ain si Shadow, "Bakit ninyo ako gustong patayin? Ano ang plano ninyo?" Sagot ni Shadow, "Wala akong sasabihin." Bantang sagot ni Ain, "Buburahin kita. Walang matitirang bakas." Sa takot, nagbago si Shadow. "Sige, sasabihin ko ang alam ko kung papayagan mo akong makatakas." Pumayag si Ain. Ayon kay Shadow, may utos sa kanila na patayin si Ain. Ngunit bago niya masabi kung sino ang nag-utos, bigla siyang sumabog at namatay. Sabi ni Ursula, may seguridad silang inilagay. Sa oras na magsalita siya, magse-self-destruct agad. Nagtipo ng mga mamamayan ng Raishik. Sabi ni Ain, "Patay na ang demonyo. Ligtas na kayo." Nagpasalamat ang mga tao. Lumapit ang batang babaeng niligtas ni Ain. "Aalis ka na ba? Hindi na ba kita makikita?" Sagot ni Ain, "Babalik ako." Ipinapangako ko. Lumapit si Nigun at nagpasalamat kay Ain. Sabi niya, "Patuloy mo pa rin kaming pinoprotektahan." Pagbalik ni Ain sa palasyo, inanunsyo ng hari, "Mula ngayon, ikaw na ang bagong mamumuno ng Raishik." Pinakita si Nigun na nakakulong, pinagbabayaran ang kanyang kasalanan. Lumapit si Jasper at sinabi na kapag naging maharlika si Ain, tatawagin na siyang Ain Raishik. Mula sa dating mababang appraisal, isa na siyang iginagalang na pinuno. Niyakap siya ng hari, Claudia at Megan. Sabi ni Megan, "Kapag naging maharlika ka, susuportahan ka palagi ng Adventure Guild." Dagdag ni Jasper, "Pwede mo pa ring ipagpatuloy ang layunin mo. Ako na ang bahala sa mga tungkulin mo bilang maharlika at makakatulong ka sa mga tagong dungeon sa pamamagitan ng koneksyon at impluwensya." Lumapit si Ain sa harap ng hari at tinanggap niya ang alok. Kung may gusto kang ipa-recap na anime o gusto mong ma-shoutout sa next video, mag-comment ka lang. Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Hanggang dito muna ang kwento. Kita-kits sa susunod na kabanata. Kapag ang kadiliman ay nagsimulang lamunin ang puso ng isang tao at ang pag-asa ay unti-unting nawawala, isang nilalang ang tatayo, hindi para sa sarili, kundi para sa bayan, para sa mga taong naniniwala sa kanya. Ito ang kwento ng sakripisyo, ng pagtubos at ng paninindigan. Ako si Loki Anime Recap at ito ang pagpapatuloy ng ating kwento.